So today mga sangkay sa ating vlog siguradong matutuwa kayo dahil ito na po ang magiging alas ni PBBM laban po sa mga kurap. Alam niyo mga sangkay, matagal na po tayong nagmamasid no, na talagang matindi ang korupsyon sa Pilipinas dahil nga po wala pong maayos na sistema para po mga sangkay matingnan kung ano nga ba ang takbo ng pera mula po sa gobyerno. Yung kaperahan mga sangkay na mula po sa publiko. Ngayon, mayroon pong tinatawag na blockchain. Nako, ito po ang magiging alas ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po mga sangkay sa mga kurakot. At sa sobrang lupit nito mga sangkay, talaga nga namang bibilib po kayo. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo. Itong blockchain kasi, na tinatawag, ito pa ay sinusulong ngayon nila Senator Bam Aquino. Ako ay natutuwa, mga sangkay. Kapag na-push po talaga ito, talagang yung korupsyon sa Pilipinas, masasawata na. Goodbye corruption na. Napakalupit po nito mga sangkay dahil ito po ang magiging, dito kasi magiging transparent. Hindi lamang po sa gobyerno kundi maging sa sambayan ng Pilipino. Madali pong ma-access. Makikita magkano yung pera na natatanggap ni gobernador, ni mayor, ni congressman, ni senador, ni presidente, lahat mga sangkay. So kung ngayon, nakukurap po tayo, kapag ka mga sangkay, na-push na po itong blockchain na siyang alas ni Pangulong Bongbong Marcos, magiging maayos na po ang lahat. Lumagda sa isang kasunduan ang DPWH at ang Blockchain Council of the Philippines upang paigtingin ang paggamit ng blockchain technology sa mga proyekto ng kagawaran. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. O, di ba mga sangkay? Inaayos po ni PBBM ngayon itong ating bansa. Itong problema po natin sa korupsyon kasi talagang malala no? Ngayon, inaayos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ina-adapt na po ito ng DPWH. Lumagda na po mga sangkay. So, simula ngayon, magiging maayos na. Kasi lumagda na po Pero sa DPWH pa lang po ito. Ang kailangan po natin dito, lahat na po. Para lahat ng departamento, hindi na po makukurap. Tama, mga sangkay. O, diretso po muna tayo. There will be greater transparency. Ito ang aasahan ng publiko matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang DPWH at ang Blockchain Council of the Philippines sa paglunsad ng Integrity Chain, isang blockchain-powered platform na layuning pagtibay ng transparency, accountability at public trust sa infrastructure projects. So dito, lahat ng gagastusin mula po sa ating gobyerno, kitang-kita na po. Ni singkong dulig, mga sangkay, madali pong matukoy. So talagang hindi na po sila dito makakapagnakaw. Tugon nito ng DPWH sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may pananagutan at malinaw na pamamahala sa mga proyekto ng gobyerno. Ito po ay mula kay PBBM no, na panawagan at isulong na po itong paglilinis sa ating gobyerno. Diba, mga sangkay, yung tinatawag na weak leader ng iba, ngayon, siya pala ang gagawa nito. Diba? Siya lang ang makakagawa nito mga sangkay. Kasi dati, may mga nagsasabi naman na galit sila sa korap, pero wala pong ginawa, di ba? Ngayon, si BBM, eto na. Ito yung totoong aksyon talaga. Kabilang sa mga ilalagay sa blockchain ledger na ma-access ng publiko ang mga impormasyon tungkol sa budget allocations, procurement process at construction milestones. Yun. Sa pilot testing ng teknolohiyang ito, uunahin ng foreign assisted projects o proyektong pinondohan sa pamamagitan ng official development assistance. I think this is a very, very important step. Itong paggamit ng blockchain, no, at paggamit ng teknolohiya para mabantayan each and every step of the process sa buong departamento. Yun. Central office, down to the regional office, down to the district office. Mahigpit itong babantayan ng private sector, academia at civil society organizations. Galing, no? Sana noon pa po ito nangyari, mga sangkay, di ba? Kung noon pa po ito in-adapt, di sana hindi po ganito ang nangyari. Di sana matitibay yung mga proyekto natin. Di sana mga sangkay yung kakalsadahan natin maaayos lahat.
magiging transparent na po. At isa pa nga po sa pasabog ni Secretary Vince Dizon, ako mga sangkitong, tuwa talaga ako kay Secretary Vince Dizon kasi alam nyo, napakasipag ng tao yan. Kung tatakbo yan na senador sa 2028, yan po ang number 1 senator ko. Si Secretary Vince Dizon. Yung ledger entry po is seen by all. Nakikita po ng lahat. Kita nyo? Nakikita na po ng lahat. Hindi na po yung tipong sila lamang ang nakakita doon sa taas ng mga opisina. So now, nagkakaroon ng tamang check and balance. Hindi mo pwedeng palitan, pwede mo dagdagan ng dagdagan. Sa pamamagitan ng integrity chain, magkakaroon ng real-time public dashboard na sumusubaybay sa paggasta at takbo ng proyekto. Ayun po. Tingnan po ninyo, paano nangyayari ang transaction? How does a transaction get into the blockchain? Ito. A transaction is requested and authenticated. Tapos a block representing that transaction is created. The block is sent to every, ito na mga sangkay. Ganyan po umikot. Paano ba ipakita? Ayan yun. So, wala na pong lusot dito. Mahihirapan po talaga yung mga kawatan sa ating gobyerno. Para siyang mga sangkay yung, alam niyo yung parang lahat po may resibo. Ultimo piso, mga sangkay, hindi makakalusot dito na mananakaw kasi may resibo. Mula po sa GAA, papunta po sa DPWH, at hanggang sa ipapagawa mga proyekto, kitang-kita na. So, dito pa lamang po, mag-uumpisa ang kalinisan sa ating gobyerno. Tandaan po natin, legacy po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukas sa mekanismo para sa citizen feedback at anomaly reporting. Yun! At tamper-proof records na hindi maaaring manipuluhin para mapigilan ang korupsyon. Sabi nga ni Secretary Aguda sa akin, Yun ulitin ko, hindi po mamamanipula yan. Ulitin po natin, anong sinabi? Citizen feedback at anomaly reporting. At tamper-proof records na hindi maaaring manipuluhin para mapigilan ang korupsyon. Diba? Hindi mamamanipula ito. So, every time nagagalawin nila yan, mayayari sila dyan. Kung mayroong susubok na yan mga sangkay, isawata para lang maloko ang taong bayan na makalusot yung pagnanakaw, makikita dyan mga sangkay. Makikita pa kung sino ang gagawa. Pangalan mismo ng opisyal na gagawa nun. So, dito, ang sino mang magdi-disagree sa blockchain, alam nyo na, sila po yung mga kurakot. Yun mga sangkay, mga kurakot. Ito na yung simula eh. 'Di ba? Blockchain lang pala yung kailangan. Para po talaga nga namang mga sangkay. Itong tinatawag na blockchain technology. Makikita na po dyan. Mismo tayo mga Pilipino, makikita na po natin mga sangkay kung teka lang, mukhang mayroong kulang sa ganito. Mukhang sinong nagnakaw? Makikita doon. Oy, si Juan Tamad yung nagnakaw. Ninakawan tayo ng ganitong pera. Di yari agad, mabilis ang aristuhan. sabi nga ni Secretary Aguda sa akin, kung may implemento first of its kind in the world na gagamitin sa isang government agency tulad Yun. ng DPWH at ng DBM, Sa unang 60 araw, bubuo ng technical working group. Grabe, ang galing. Guys, si BBM po, legacy na po ito ni PBBM ngayon. 'Di ba? Ang galing lamang po. Kasi itong blockchain, ito na po ang solution. Best solution. Kasi ilang beses na po nagpabago-bago tayo ng batas para lamang po labanan ng korupsyon. Ito naman pala ang solution. 'Di ba? Upang masimulan ang proseso, kasunod sa integrity chain ang locally funded projects. Suportado naman ito ng Japan International Cooperation Agency, Yun. Korean Exim Bank, Yun. Asian Development Bank at World Bank. Kasama rin sa plano ng DPWH ang paggamit ng real-time satellite imaging Yun. upang mas mapabilis at mapahusay ang monitoring ng mga proyekto. Galing. Mga sangkay, kita nyo, may satellite na. Lahat ng mga proyekto, kitang-kita na. So, mahirapan na ang mga kontraktor dito makapagnakaw. Diba? Lahat po ng mga, mga sangkay, mahihirapan na po talaga sila. So, this is it, guys. Legacy po to ni PBBM.
Kasi marami na po ang kumalaban, marami po ang nagsalita laban sa korupsyon, pero wala pong gumawa ng sistema. Di ba? Ano lang, kakasuhan natin yan, papakulong natin yan, pero walang ginawang napakulong. Si BBM ngayon ang ginawa niya, maliban po sa nagsiwalat siya sa malaking kalokohan ng gobyerno na dekada na pong nangyayari at inabutan pa po niya, mga sangkay. Maliban po dyan, pinuntahan po mismo niya yung mga proyekto na mga ghost project. Sa panahon pa po niya, mga sangkay, ang kakapal ng muka, pati yung mga proyekto ni PBBM, nadali. Di ba? At may mga proyekto din po si PRRD na natingnan po, mga sangkay, na ganun din po. Kasi nga po, itong mga kawatan, itong sindikato sa loob ng gobyerno, walang pinipiling administrasyon. Kasi lahat po halos sa mga presidente, napapaluhod nila. Napapasabay po nila sa agos. Imagine niyo, panahon ni PRRD, siniwalat po yun ni Tatay Digong. Di ba? Sa entablado. Pero ang tanong, may ginawa ba? Wala, mga sangkay. Wala lang, nag-expose lang. Pero walang action. So ngayon, mayroon na. Ito na yon. Maliban po sa pagpapakulong, no? Sa mga opisyal na sangkot sa mga pagnanakaw at lahat po ng katiwalian na ito, maliban sa malalim na investigasyon, ito na. Ang solution, sistema na kailangan ayusin. Blockchain is the key, mga sangkay. Samantala, magre-request rin ang DPWH ng freeze order sa mga yate na konektado sa mga individual na dawis o irregularidad sa flood control projects. Napigilan naman ang deregistration ng 3 helicopter na umuni konektado kay resigned Congressman Elizalde Saldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Yari talaga tong taong to no? ay Grabe. plano umanong ibenta mga ito kaya sinubukang i-deregister. Isa namang welcome development para kay Secretary Dizon ang pagkakatalaga kay dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, kapalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Okay. So, yun po. Ito na yun, mga sangkay. DPWH at Blockchain Council of the Philippines lumagda na ng kasunduan para paigtingin ang paggamit nitong mga sangkay blockchain technology. So, ito na po yung solution. Sabi ko nga, mga sangkay, hindi lang basta mapakulong, mapanagot lahat ng involved, kailangan din po ng sistema. Kasi, kahit pa po natin mapanagot yung mga yan, mapakulong ang mga yan, kung walang sistema pa rin na maayos, mga sangkay, wala. Babalik lang din yan pag wala na si BBM. So, maganda ito, mga sangkay, ginawa ni PBBM. Yan ang tinatawag nilang weak. Tingnan nyo, mga sangkay, di ba? Siya ang nakagawa niyan. So, wake up, mga kababayan. Corrupt ba si BBM? Tingnan nyo, mga sangkay, ang kanyang ginawa. Kung corrupt siya, bakit siya mananawagan ng ganito? Kung corrupt siya, bakit siya magpapaimbestiga? Kung hindi nagsalita si PBBM, wala tayong malay ngayon sa korupsyon na ito, na ganun pala kalala. So, good luck sa Pilipinas. Ito ay welcome natin na magandang balita, mga sangkay, sa ating bansa. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Meron po pala tayong isa pang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din. Then kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.